And let me bring you in the word of the Lord in the book of Colossians. Yan, may maganda tayong pag-uusapan. 1-4, chapter 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother. To the holy and faithful brothers in Christ at Colossae, grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. Pagpalain po ang salita ng Diyos sa ating buhay. Tayo po saglit na manalangin. Most precious Heavenly Father, once again, we are very thankful today that you allow us to be here in your house and to celebrate your goodness in our lives, Panginoon, at truly din napakabuti mo sa buhay namin. Kami binananatili mong malusog, malakas, at patuloy na napagpapangsyon, at patuloy namin magampanan ang aming tunay na layunin kung bakit kami binuhay mo at kami humihinga pa sa mga pagkakataong ito. And as we meditate into your word, O God, bless us through your word. May your word be an encouragement, be a strength, be a motivation to each every one of us upang kami patuloy na mag-grow at lumago sa buhay pananampalataya. Panginoon, gamitin mo lang po ang iyong lingkod. Ikaw po makita, ikaw marinig, ikaw mapapurihan at masampa. Naway dalangin namin na bigyan mo po ng tunay na katagumpayan ang gawain ito at papagpala po kami ng iyong salita at ng banal na appreciation ito. Aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So ang topic po na gusto kong pag-usapan natin ngayon is all about getting into a God's direction. So, ang history po ng ating pong verse na binasa sa Colossians chapter 1, actually, si Paul po ay hindi po bumibisita ng Colossus, but it was Epaphras who ministered to the church of Colossus. Nang dumaraw po si Epaphras kay Pablo, si Pablo po ay naka-house arrest, nasa bilangguan. At dinaraw po niya si Pablo upang iparating ang mga mapanganib na doktrina na kumakalat sa Colossus na pwedeng magdulot ng pagkakaligaw at magdulot ng paniniwala na mali sa mga taga-Colossus. So nalagay sa kanilang mga kaisipan kung ang isang katuruan na makasalanan ang maging isang tao at kailanman hindi pipiliin ng Diyos na siya ay magkatawang tao. Yun po yung doktrina na ilagay sa kanilang kaisipan. So Paul proved through his letter to the Colossians that the gospel of the Lord Jesus Christ will lead them to get into a God's direction and perfect will of Christ so that they may experience a good result of authentic living. Na kung saan sila matutong makapamuhay na kalugod-lugod sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos at ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. So balik tayo sa Colossians chapter 1. So Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brothers. So pagka pinakit ko natin yung salita ng apostle in a biblical terms, because during that time, ang tawag po nila dyan is plenipotentiary of his master. So pag sinabi natin plenipotentiary of his master, ang ibig sabihin po dyan is a person invested with the full power of independent action on behalf of one he represents. Binigyan po siya ng buong kapangyarihan na magsalita in behalf sa isang tao na nire-represent na. So, siya po ay parang ambassador na isang bansa o na isang lugar. So, siya binigyan ng laya na sa magsalita in represent of those people na nire-represent na niya. So, minsan tinatawag din itong one who sent in a mission. Yan. Na isang tao na kung saan sinusugo para isang specific na misyon o gawain na kung saan ay dito siya ay tinawag. So apostles were primarily people who had met and followed Jesus Christ during their life and were called to spread the gospel with all authority. Ito po ang mga apostoles, no, na kung saan sila po ay nakaranas na magkaroon ng encuentro, meron silang experience, meron silang encounter sa Panginoon. Kaya to get into a God's direction, ang isang unang bagay nating pag-aaralan, it requires us to walk to the specific will of God. So kailangan, kung tayo nais nating tunguhin ang landasin na tinalaga ng Diyos na dapat nating lakaran, lumakad tayo ayon sa banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos. So Paul began as being designated by Jesus Christ
as an apostle, one sent on a mission. He was not one of the 12 apostles. Hindi po siya kasama doon sa 12 disipulo. But nevertheless, he did and experienced the risen Christ in the road of Damascus. Meron siyang tinatawag na divine encounter, meron siyang tinatawag na special miraculous power experience, no, na mag-authenticate na siya ay totoo na apostoles o pinili o isang tao na isinugo para sa isang misyon. Napakahalaga po ng karanasan sa Panginoon. Hindi man tayo apostoles, pero tayo ay disipulo na tinawag. Taas po ang kamay ng mga disipulo, ang mga pinili ng Diyos. No? Tayo po ay disipulo na tinatawag natin ang ating sarili. Tagasunod. No? Ipinangangaral ang salita ng Diyos. But para tayo tawagin na tunay tayong disipulo, it must be authenticated by divine experience. Dapat meron tayong naranasang himala na tunay na pagbabago sa buhay natin. Sabi nga sa Acts 9:15, no? But the Lord said to Ananias, no, nag-meet po kasi sila ng Panginoon at si Ananias may kinausap ng Diyos sa dreams, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the gospel and to the people of Israel." So, si Pablo po ay authenticatedly chosen apostles. No? Talagang siya po ay ipinapakita ng Panginoon na sinabi niya kay Ananias dahil si Pablo po ay kilala ni Ananias na masamang tao. Kaya nagulat siya nung sinabing, ang tao yan ay pinili ko, Panginoon. Yan ang tao na pumapatay sa mga tagasunod mo at siya po ay may mga dalapan ng mga surat na galing sa mataas. No, na siya binibigyan ng approval na gawin ang mga bagay na ito. Natakot po si Ananias, pero sabi nga ng Panginoon, huwag ka mag-alala, siya ay pinili ko. No? So, at this point in time, Paul addressing the doctrinal error, tinawag si Pablo para itama ang mga mali. Na dating siya'y nasa mali. So, dahil siya po ay nagkaroon ng divine encounter, nagkaroon siya ng experience sa Panginoon, ibig sabihin, nakilala niya ang Panginoong Jesucristo sa daang Damascus. Hindi man tayo nagkaroon ng enkwentro sa daang Damascus, pero sa daan ng ating buhay, na-enkwentro natin ang Panginoong Jesucristo. So, napakahalaga po yan. Kaya po ang ating ang relasyon sa ating Panginoon is personal. Meaning, ikaw at ako mismo kinakailangan ma-enkwentro natin siya sa daan ng buhay na ito. Because life is a journey. Habang tayo ay nag-journey sa buhay na ito, dapat ma-enkwentro natin siya sa ating pang-araw-araw na sitwasyon at kalagayan. Kaya sabi nga po, no, I will show him how much he suffered for my name. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 4, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Ang isang bagay patungkol po kay Pablo, siya dati nandito sa ganitong kalagayan na siya dating binulag. Actually, literally, nabulag talaga siya. No? Pero, sa pamamagitan ng kanyang divine encounter, siya po'y nagkaroon ng paningin. Physically and then spiritually. No? Na kung saan ay naiintindihan niya ang totoong buhay na dapat niyang gampanan. Ang isang bagay na nakita ko kay Apostol Pablo, pero siyang tinatawag na sin, pero mali ang kanyang mga gawa. No? Mali yung Diyos na pinatutungkulan niya. Kaya napakahalaga na maitama ang totoong pagsamba kasi naandoon yung zeal, yung totoong pagnanasa, yung pagiging religyoso, sobra. Na itong maitama si Pablo, grabe po ang manifestation ng Panginoon sa buhay niya. Kaya yun po yung isang bagay na napakahalaga na kung bakit tayo po ay kinakailangan na tayo patuloy na makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya ito po ang ginawa ni Pablo. Siya po ay sinugo ng Panginoon. Sabi nga doon sa verse na siya po ay sinugo na siya ay dating bulag ay nakakikita. No? Kasi ang isang bagay po doon, no? Meron tinatawag tayong lost sense of direction. Naligaw tayo kasi bakit? Hindi natin alam yung tama eh. Hindi natin alam yung tamang landas. Na-disorient tayo sa buhay. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos ay marinig at may pahayag sa atin. At sabi doon sa verse 5, "For what we preach is not ourselves." Ito na siya ngayon. No, it's not about himself, but it's all about God. But Jesus Christ as Lord and ourselves as your servants.
for Jesus' sake. So, ang isang bagay po dito, he take this title as one sent on a mission by Jesus Christ. He is speaking as a person invested with full power or authority as an apostle of Jesus Christ. O, ito po yun. As the one sent in a mission of this is the will of God for him. Kaya napakahalaga na magampanan niya ng tama sapagkat siya ay tunay na isinugo. Pinili siya, no? May mga himala siyang naranasan, nakita niya ang Panginoong Yesus, kaya siya po reliable na magsalita tungkol sa Panginoong Yesus. Bakit? Meron siyang divine encounter, meron siyang naranasang himala. Kaya sabi doon sa verse 6, for God who said, let light shine out of darkness and made His light shine in our hearts to give us the light of knowledge of God's glory displayed in the face of Christ Jesus. So, ang isang bagay po na maganda dyan, no, dahil nga tayo po ay naatasan, si Pablo ay naatasan, sent on a mission, no, napakahalaga na tayo mismo ay maging mulat upang makita natin ang tamang direksyon upang ang mga tao na mga sumusunod sa atin, sila din ay mabigyan ng tamang direksyon. Kaya tayo po ay pinili para tayo ay magsilbi ng liwanag at tayo po ang mag-lead sa mga tao. So if we designate ourselves that we are chosen, kung sinasabi mo na ikaw ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, taas nga po uli ang kamay ng mga tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, maging proud po tayo dyan. No? Kasi God's favor yan, kapatid. Sa dinami-dami ng mapipili, tayo ang napili, hindi lahat ay napipili pa. No? Pero ang maganda, dahil tayo po ay God-sent, no, napili po tayo ng Panginoon, no, it is God's intention that everyone will be filled with the knowledge of His will and spiritual wisdom and understanding upang tayo po ay mapuspos ng karunungan na kaloob ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nang tayo ay tinawag, hindi intensyon na tayo magsimba lang at uuwi lang. Siguruhin natin na pag tayo nagsimba, may take away tayo. Meron tayong pamumuhay, meron tayong natutuhan, meron tayong narinig, na-nurture tayo, na-nourish tayo ng salita ng Panginoon. Kasi isang araw, kapatid, ikaw ay isesend out. You will be sent on a mission. No, meron tayong gagawin. Kasi bakit? Tayo ay tinawag sa isang purpose na kung saan ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, ng ating pananalita, ng ating gawa, siya ay maluwalhati sa buhay natin. Kaya napakahalaga, no, the time will come and we will be sent out by God as a minister, the follower of Jesus Christ, to correct the error and to lead people out of darkness into His marvelous light. Tayo ngayon na magiging guide, hindi tayo pwedeng maging guide pag tayo bulang. Hindi tayo pwedeng guide kapag hindi natin alam kung ano ang liwanag at ano ang dilim, kung tayo ay nasa kadiliman pa. So getting into a God's direction will lead us to function according to the will of God. Kaya, makakapag-function tayo ngayon ng tama kasi bakit? Nalaman natin ang mali, nakita natin ang tama, ipamumuhay natin ang tama, at sasawayin natin pag mayroong mali. I-correct natin yung error. At kapag tayo ay patuloy na gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon, ang isang maganda dito, kapatid, ang isang bagay na hindi mo pa mararanasan mo, that you will experience the risen Christ through your works and in your lives. Sige po, talampakan natin ang Panginoon. So getting into God's direction will lead us to function to the will of God. Kaya, to achieve that, we need a couple of skills so that people will be equipped. Kaya dito po sa church, may tinatawag tayong equipping process. No, kumbaga, iron sharpen iron. No, pinapatalas natin. No, para pagdating ng araw, handa ka nang gamitin. No, kaya dito po, may tinatawag po tayong C2S 101 na kung saan ang tao ay patuloy nating tinuturuan that truly indeed, sinisecure natin ng kanilang foundation na sila ay totoo, nakilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga aral ng salita ng Diyos at sila mismo ay magkakaroon ng totoong maturity at tunay intimacy sa ating Panginoong Yesus. Ipinapahayag natin ng salita ng Diyos na kung saan sa pamamagitan ng ating mga ginagawang pag-aaral. Minsan may mga CMDP 1 pa dyan, 1, 2, 3, then may mga water baptism pa.
Ini-equip natin ang tao. At hindi lamang yun. Meron din tayo tinatawag na ASP o Amen Principle. Na kung saan, it's about teaching us how to share the gospel of our Lord Jesus Christ in the most effective ways na kung ano yung kaya nating gawin para ang tao ay matutong magkaroon ng pag-share ng salita ng Diyos at magkaroon tayo ng confidence na ibahagi ang Panginoon dahil tayo po ay unti-unting inihahanda. So tayo ay sinusugo ng Panginoon sa gawain kung saan tayo po ay dinadala ng Panginoong Diyos. So whatever God has called you to do, tunay nga, ilan, whatever God has called you to be, whether you are a brother, or a sister, or a teacher, or a doctor, or an engineer, or a driver, or a laborer, or contractor, whatsoever your profession might be, the important thing is that you be what you are by the will of God. Ano bang ibig sabihin natin? Apostolic or professional authority does not come from the title or position, but from living and walking in the will of God. Ang mahalaga, kung ikaw man ngayon ay nagtapos ng anumang edukasyon o profession, kailangan natin yan. It will add to our personality. It adds to our being. Respect will come through those positions. No? But, hindi pwedeng mawala ang isang bagay. Kinakailangan mamuhay tayo ayon sa banal na kalooban ng Panginoon. Hindi po, walang pangalan ng Panginoon. Kasi, meron kasi tayong tinatawag na talent at meron tayong tinatawag na gift. Ano bang pagkakaiba ng dalawang ito? Talent is an acquired skill through education, through training, through mentoring. So that is talent o skill. No? Acquired talent. Kasi na through classroom education, training, mentoring, nakukuha mo yan. Pero ang gift, yan ay favor ng Lord. Parang ganito. Pastor, marunong akong kumanta. Pwede na ba akong mag-praise and worship dito sa harap? Kung ang presensya ng Diyos sa iyong pagkanta ay wala at hindi nararamdaman ng tao ang presence ng Panginoon sa iyong ginagawa, you only have a talent but you don't have a gift. Paano, Pastor, pag ako ay engineer, teacher, nurse, doctor? Anong pagkakaiba? Kung ikaw ay doktor para sa pera lang, skill lang yan. Talent lang yan. Anong kaibaan? Iba ang tao na puspos ng banal na Espiritu pag nagkamot. Pag tinawag mo kahit karpintero, iba ang tao pag puspos ng banal na Espiritu Santo, hindi binabantayan ang oras. Mararamdaman mo na may Panginoong Diyos sa buhay ng taong ito. Ang tao na may Panginoong Diyos, hindi mo kailangan bantayan para gumawa ng mabuti. Natural lang sa taong yan ang gumawa ng mabuti dahil buhay na yan. No. Sige po, palakpakan natin sa Panginoon. Sa Pilipinas, huwag naman po lalaki ang ulo natin. Tama lang na ikaw ay mapapurihan kung ikay gumagawa ng tama. Pero para bigyan pa lang reward, sa ibang bansa, natural po yan. Sa Pilipinas kasi para bang madalang na lang ang tao. Kumbaga, ano ba tawag ko ito? Endangered species na. Ang gumawa ng mabuti, nagsole, bigyan ng milyon, gantipalaan, bigyan ng plake. Kapatid, kapag Kristiyano ka, that is an ordinary life. Natural lang nun. Walang ine-expect sa isang Kristiyano, kundi ang gumawa ng mabuti. Buhay na yun. Kaya kung ikaw ay awayin, at nakipag-away ka, talo ka. Bakit? Kristiyano eh. Walang Kristiyano nakikipag-away. No? Kaya kung minsan, marapat lang na minsan magparaya, magpatalo, nagpakumbaba. Kasi bakit? Pinakita mo, iba tayo eh.
Hindi ko kayang i-afford na ikaw ay magalit sa akin. Kaya minsan gugustuhin ko na ako na magbayad. Kung kailangan may bayaran ako, nadalos. Huwag lang ako masabi na nanloko, nandayo, ng isa. Because dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sabi dito, so whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kapatid, pinapaalala ko lang, lahat po tayo ngayon, simula lang tayo tumanggap sa Panginoon, we are all in the school of life. Everyone is obligated to stay in the classroom from sunrise to sunset 24/7. This is the biggest classroom you ever entered in life. Because this is the room for improvement. Be careful how you live. The Master is watching towards you 24/7. Kaya there is no such secular title. Everything are all spiritual. Kaya pag sinabing engineer, spirit-filled Christian engineer. Pag wala yung spirit-filled Christian engineer, sayang. Parehas lang tayo ng mundo. Wala tayong pinagkaiba. Ako po natin. Sige po, palakpakan natin. The holy and faithful brothers of Christ at Colossae, grace and peace to you from God our Father. So Paul capitalized on their new position. Ano to? Being holy and faithful. Kung saan pinagkalooban tayo ng new beginning, a fresh start to begin with. So getting into God's direction produces transformation. Kung sa palagay mo, tumataha ka sa landasin na ninanais ng Diyos na dapat mong tunguhin, dapat isa ito na unang-unang makita sa atin, merong totoong pagbabago. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things will become new. Kaya kung ano man po yung ating nakaraan, unti-unti magbabago. Nung maganda, binigyan tayo ng fresh start, yung anong mga ating nagawang kasalanan, pinatawad lahat po yun ng Panginoon. Siya ang kumuha nun. No? Dahil sa biyaya at awa ng Panginoong Diyos. Grace and mercy. Yung dapat mong tanggapin, hindi mo tinanggap. Yung tinatanggap mo, dapat hindi mo tinatanggap yan. Pero niloob ng Diyos na tumanggap tayo ng mabubuting bagay kasi bakit? Pinaburan niya tayo. Nirigaluhan niya tayo ng panibagong buhay. Kaya sabi doon sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Kapatid, tayo ngayon ay matuwid na pero huwag ka magmamalaki. Hirap lang natin yan sa Panginoon. No? Tayo ay nire-represent natin ng ating Panginoon. Unti-unti, lumalakad tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya simula noon, hanggang ngayon, ang tinanggap natin ng Panginoon, dapat hindi na ang sarili natin ang nakikita, dapat ang nakikita ay ang Panginoon Diyos sa buhay natin. No? Kaya napaka-buti po ng Panginoon. Kasi bakit? Dapat tayo magdusa. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Psalms 103, He does not treat us as our sins deserves or repay us according to our iniquities. Hindi niya minarapat na magdanas pa tayo ng consequence ayon sa dapat na nating tanggapin. Dapat tayo mapako tayo mamatay anong pinili niya? Siyang namatay sa ating lugar. Sabi ng for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Yung kasalanan natin, kumbaga, hindi na magtatagpo kahit kailan. Kinalimutan niya na yun. Gaano pong kabuti ang Panginoon para tayo bigyan ng isang pagkakataon. Kaya kapatid, ang pagkakataong ito, samantalahin natin. Isang benepisyo na kung saan ay isang bagay na napakagandang ibinigay sa atin na para tayo bigyan ng buhay na kasiyasya at buhay na wala hanggan. Actually, sa Book of Ecclesiastes, ipinakita niyo po yung kanyang blueprints. So sinasabi niya rito, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. There is a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. So since we are not born again,
God created a fresh start. No, na kung saan nung tayo simula na tayo ay ipanganak, physically, spiritually, yun yung fresh start na binigay sa atin. No? He appointed the end. Siya din ang magtatalaga kung hanggang kailan ang buhay dito sa sanglibutan, kung kailan tayo mamamatay. Siya lang ang makapagsasabi niya. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos pagdating sa mga bagay niyan kasi itinalaga niya. Ang isang bagay na itinalaga niya ay yung gap na yan between those two events. And that God's appointed part to men. Kaya ibig sabihin, simula lang tayo nakakilala sa Panginoon, ang ating obligasyon, patuloy tayong lumakad ayon sa liwanag ng salita ng Panginoon Diyos. Sapagkat inirepresent natin ang ating Panginoon. So since then, that Christ is in us, God created a fresh start, a new profile, a new creation. The new has come and the old has gone. Kaya tayo ay parang si Juan de la Cruz. No? Kapatid, ikaw ay pinabanal. At tayo ay kinusila ng Panginoon na may katapatan. So yan po ay ang Diyos na nagsalita niya, hindi ang tao. Simula nang tinanggap natin siya, tayo yung pinabanal na. Yan. We are already saints for Christ. No? So be careful then how you write your story. Kasi malinis ka, parang isang lalang busilak na napakaputi mo, tinanggal lahat ng bahid. No? Be careful then how you write your story because people around you will read what you are going to write. Ikaw at ako ang gagawa ng talambuhay. No? At ang tao na sa paligid natin, binabasa ang pamumuhay na ginagawa natin. Once you carry the name of Christ, people around you will have high expectation. No? Parang hindi ka pwedeng magkamali. Kaya kapatid, parang isang aklat na bagong-bago. Na walang surat, binura niyang lahat. Simula noon hanggang ngayon, ang lahat ng kasalanan mo pinatawad. Kapatid, from this time on, as we start a new life, be careful how to write your story. Kasi isang araw, ang mga tao babasahin ang iyong talambuhay. O kung anong taong ka namatay, kaya sabi doon, a good name is better than a fine perfume. A day of death is better than a day of birth. Maging maiinam lang ang araw ng kamatayan pag meron tayong pinubuhay at iniwang maganda sa sanglibutan ito. Sabi doon, kung dala-dala mo yung ang pangalan ng Panginoong Jesus, everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Bisan, parang ang hirap. Parang hindi tayo pwedeng magkamali. Kasi ang taas ng expectation ng tao kapag nailagay ang Jesus at tinawag mo ang sarili mo na Kristiyano o tigasunod. O kaya kung ikaw man, kung ano man ang titulo mo ngayon, kung man ay teacher, magpakabuti tayo. Kung ikaw ay engineer, magpakabuti tayo. Maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng iyong profession. Hindi ka lamang teacher, you are spirit-filled Christian teacher. Yun po ang pagkakaiba natin. Dala-dala natin ang appreciation ng Panginoon araw-araw. Sa kung saan man tayo pulutin, ito ang this what makes difference in our life. We have the presence of God. Yan tawag dyan. Dapat ang bawat isa na tumanggap sa Panginoon. Pogi. Our presence of God inside. Dapat pogi. Presence of God inside. Amen. Kasi that's what matters. That's what makes us different sa mga sanglibutan ito. Tayo yung mga taong pogi. Inside and outside. Amen? So we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. So this is all about prayer. No? Prayer is always giving thanks, acknowledging not what we need, but acknowledging God who is in our needs, in the midst of our needs. Because prayer anchors us to the most important thing. Hindi dahil sa pangangailangan natin, kundi kung bakit tayo ay lumalapit sa Kanya kasi alam natin ang Diyos ay makapangyarihan,
Ang Diyos ay may kekayaan. God is able to do exceeding abundantly beyond what we ask or think, according to the power that works within us. No? And it's all about acknowledging God, not our needs. Kaya, ang isang bagay doon, it is a prayer. No? Our prayer must be a prayer that breeds true worship. Napakahalaga po, sa panalangin mo pa lamang, ay nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Ang isang bagay kung bakit nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, totoo kasi tayo sa panalangin natin. Oo, dapat ang panalangin natin, nare-reach talaga natin yung heaven. Sabi nga, ano ba ang distance ng heaven? It is only between your knees. No? 14 inches ba yung pag lumuhod ka? Between your knees and your heart. Ang layo ng langit sa lupa. No? Kaya sabi doon, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. So, ibig sabihin niyan, a prayer, hindi lang po that brings the true worship, but leads to genuine living. Na kung bakit nababago ang ating buhay, dahil napakahalaga po ng role ng isang panalangin. Ang panalangin hindi po natatapos sa isang usahan. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 8, minsan hindi namin alam kung anong gusto namin ipanalangin. Hindi namin alam kung anong ipapanalangin. But the Spirit Himself intercedes in our behalf. Kaya minsan maging totoo ka sa Panginoon ni Lord. Maging ang panalangin na sasabihin ko, sana ilagay mo sa puso ko. Na hindi ito puro hingi, Panginoon, maluwalhati ka sa pamamagitan ng aking panalangin. Sapagkat ang panalangin ito, ang magbibigay ng tunay na karanasan upang tayo, kung bakit tayo magiging sabik sa pananalangin. Dahil muling lolohon tayo, bumababa ang appreciation ng Panginoon. We experience God. So to get into God's direction requires a prayer that breeds true worship, that leads to genuine living. Kaya kung gustuhin mo na lumapit at patuloy na mananalangin, magiging buhay mo na to, na kung paano paghinga. Hindi pwedeng, hindi kayo hihinga kasi mamamatay ka. Sa panalangin, sa buhay natin bilang Kristiyano, ito yung paghinga, ang panalangin. And as we breathe, the presence of the Lord Jesus Christ will rise in our midst until we abide in the fullness of His presence. Kasi bumababa ang presensya ng Panginoon. Kaya sabi doon, no, Colossians genuine living reflects their true worship as they manifest their two sides of Christian life. So, ang maganda po sa mga tiga-Colossus na to, kaya po sila ay talagang encourage si Pablo sumulat sa kanila, nabalitaan niya ang kanilang pananampalataya because we have heard of your faith in Christ Jesus. Na yung pananampalataya ngayon, na parang sinasabi ng mga taong ito sa mga nasa paligid nila, they know what they believe. Alam nila kung anong kanilang pinanampalataya. Tayo po dapat ganun din. Hindi tayo sumasamba lamang dahil tayong maawit lamang. Kaya tayo maawit, kilala ko kung sino ang Diyos na sinasamba ko. Kasi naranasan ko siya. No? Hindi man tayong 12 apostoles na pinili, pero naniniwala tayo, pinili tayo kasi bakit? Naranasan natin siya sa ating araw-araw na buhay individually. No? At ang isang maganda po doon, the Colossians have that what we call love for each mankind. No? They have love for all the saints. No? But they also have love for all men. They know how to turn that belief into action. No, ang kanilang palataya may gawa, buhay. Na kung saan nagsasabi na ang Diyos namin ay totoo sa amin. Kaya doon na nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat puso na tumanggap sa ating Panginoon. No? Na i-translate nila ang kanilang pananampalataya sa gawa. God, this is a prayer that breeds a true worship. No? Because everything we ask for is to fill us with the knowledge, with the fullness of God.
Kaya ang isang bagay po dito, no? Worshiping God is more than a song. Hindi lang po ito awitan, hindi lang po ito sayawan. But it is a lifestyle. Ibig sabihin, pang araw-araw na pamumuhay ito na meron tayong sinseridad sa buhay natin sa Diyos. Kaya napakahalaga na araw-araw talagang napapractice natin yung tinatawag na 24/7 na sana maging spirit-filled life Christian. So paano to? Importante, piliin mo ang mga crowd mo. Importante, nasa tama kang lugar, naandun ka sa appreciation ng Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi ito yung isang bagay na panalangin ng mga taga-Colosas na kung bakit sila ay nananalangin kasi sila po ay ang intensyon ni Pablo maturuan ng salita ng Diyos upang sa gayon kapag sila po'y matapos na maturuan at patuloy na ma-equip, sabi doon sa Book of Colossians, for this reason, since the day we heard about you, simula nung mabalitaan namin na maborn again kayo, hindi na kami tumigil sa pananalangin at hindi na kami tumigil sa pagsamba sa Diyos at ang pagsamba sa Diyos ay nilagay sa puso namin. Sabi doon, no, this is the prayer that brings true worship. Ang pananalangin na nagbibigay ng totoong pagsamba sapagkat ang inilagay sa puso nila, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will and through spiritual wisdom and understanding that the Spirit gives. Maging ang mga panalangin na dapat mong sabihin sa Diyos na nagsusustain, Panginoon, this is no longer about me, but it's no longer about them, how they grow, and how we will sustain them, and how we will equip them. Ang concern ni Pablo, hindi na ang buhay niya, bagamat siya nasa bilangguan, ang nais niya ang mga taong ito'y mapuspos ng kaalamang kaloob ng Banal na Espiritu Santo, because this is how the people will lead them from darkness to light, sapagkat sila'y nasa wrong doctrine, mayroong error sa buhay nila. At tayo ng mga tinawag ng Diyos, ito ang tungkulin natin to lead them into a God's direction. From darkness, we will bring them to light. Kaya napaka-importante po na tayo po ay mapuspos ng kaalaman. Bakit? Sabi po doon sa verse 10, leads to a genuine living. Para tayo ay totoo na mayroong totoong pamumuhay. Ano po yun? Sabi niya sa verse 10, so that you may live a life worthy unto the Lord. Please Him in every way, bear fruit unto good works, and grow to the knowledge of God. An excellent prayer that leads to a genuine worship, that leads to a genuine living. Ang sarap panalangin kapag ang sinasabi mo hindi yan tungkol sa iyo pangangailangan. Minsan, ang tao na puspos ng Banal na Espiritu, nakakalimutan ang humingi para sa sarili niya. Pero kapatid, tandaan mo, kahit kailan hindi makakalimutan ng Diyos ang pangangailangan mo dahil ang concern mo ang pangangailangan ng ibang tao. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang pinagdadaanan. O may pinagdadaanan. Kayo may pinagdadaanan. May sakit, may karamdaman. But this doesn't bother us as long as we are in the will of God. As long as we are doing things for the glory of God. Inaabot natin ang tao para ang tao mapabuti. Kung inaabot mo ang tao para mapabuti, lalo ka ang gugustuhin ng Diyos na mapabuti. Kung mali man ang kalagayan ng iyo, pangangatawan, kung meron kang karamdaman, itatama ng Diyos siya, maniwala ka. Pakihimala ka. Dahil ikaw ay naging isang sisidlan para maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Leads to a genuine living. Kaya I no longer live, but Christ lives in me. I'm crucified with Christ. Our needs create an atmosphere of prayer that invites the presence of God to come in and a place for the Holy Spirit. Kaya kapatid, pag may problema, okay lang. Lord, alam ko may gagawin ka na naman. Kasi nag-create ka ng room for prayer. Room for a good spiritual environment. And as a result, we experience genuine worship as we pour our hearts boldly on the throne of grace. Nakakaranas tayo ng totoong pagsamba. Pag ang buhay nasa pagsamba, kapatid, wala tayong alalahanin. Everything is fine. Bahala ka na, Lord. Kung kailan ka darating, praise the Lord. Wala na tayong pag-aalala sa buhay. The greatest worship we ever experienced was the time when God brought us to our knees
Ito nung tayo may masading pangangailangan, may masading karamdaman, no? Because we were so desperate for our needs. Desperation allow us to experience God's presence. Nagiging totoo tayo sa Diyos. Inihahayag natin ang puso natin. We pour out our heart. Kaya naman sabi dito, this is also the time that God can easily get us into a genuine living and conform us according to the image of our Lord Jesus Christ. Ang pagbabago, totoong dumadating at kusang dumadating kasi nandoon ang pagnanais mo na abutin ng Diyos sa banal niyang presensya. Naaalay ng buhay natin. Kaya kapatid, magpasalamat tayo. Huwag ka mag-alala kung meron mang karamdaman. Isang bagay lang yan, ways of God to align our lives into a God's direction. Kaya in conclusion, this is the conclusion of Matter in Colossians 1:28. We proclaim Him. Ibig sabihin, we walk according to the specific will of God. Hindi lang ito sa salita, ito'y kailangan makita sa gawa. Kaya sabi ko, whether you are professional, kung ano man ang titulo mo, lumakad tayo, tapos post ng Banal na Espiritu Santo. Admonishing and teaching everyone with all wisdom to live a life worthy unto the Lord, His proclamation of Jesus Christ. And secondly, we encourage and teach everyone according to the knowledge of His will, the spirit of wisdom and understanding. We produce transformation. And lastly, we may present everyone perfect in Christ. Our excellent worship brings a genuine gain. At tayo ay makasamba dahil tayo ay binubuspos ng banal na Espiritu Santo. Tayo po ay tumayo at tayo umawit at ating pong nangamin ang